Fast forward kinabukasan, ibinalita na kahapon lang daw, sa sunod-sunod na insidente sa Super Aquarium, ilang tangke at exhibit ang nawasak ng isang misteryosong armadong grupo. Ayon daw sa mga saksi, sinakop ng criminal group ang aquarium sa pamamagitan ng isang highly coordinated na pag-atake. Ipinakita naman ang malungkot na itsura ng asawa ni Sakamoto na si Aoi. Balik naman muna sa nangyari sa tren, matapos utusan ni Shin ang puso ni Sakamoto na kumilos, bakas ang kaba at pagkabahala sa mukha nito. Ang lahat din ng mga kasama niya ay nakaabang nang bigla na lang itong tumibok. Hindi sila makapaniwala sa nangyari. Kaya naman, nagmadali silang kumilos upang makompress ang sugat nito. Habang nakatitig kina Heisuke, lutang na si Shin at iniisip lang kung nag-work ba talaga ang ginawa niya. Hindi na nito malaman ang nangyayari at hindi na marinig pa si Heisuke. Sa puntong yun, na-realize ni Shin na napasobra ang paggamit nito ng kanyang kapangyarihan. Ilang saglit pa, bumagsak na ito sa lapag at nag-collapse. Meron namang ipinakitang anino ng isang taong dumating doon. Lumipat naman ang eksena sa isang abandonadong gusali na sira-sira na at walang katao-tao. Nakahiga roon si Osargi at kasama din nito sina Kamihate at Shishiba. May dumating sa gusaling yun at sinabihan siya ni Shishiba na ang kapal daw ng mukha niyang magpakita pa doon. At ang tinutukoy nito ay si Nagumo na bumisita doon. Nakangiti pa nga ito at nagpasalamat na gumawa daw sila ng disturbance. Pinadali daw nito ang trabaho niya. Hindi naman natuwa si Shishiba sa presensya nito at bigla siya tumayo upang hilahin ito sa damit. Nagtaka naman si Nagumo na galit siya at sagot nitong syempre naman daw, sabay tawag sa kanyang piece of scum. Giit naman ni Nagumo na habang nagwawala daw siya sa HQ ng JAA, nakapasok na ito palihim sa loob ng HQ at kumalap ng mahahalagang impormasyon. Hindi ba't yun naman daw ang plano? Oo, sagot nito, ngunit ang plano niya ay ang patayin si X. Gayunpaman, sina Oki at Torres at ang iba pang JAA losers ay sobrang sakit daw sa ulo. Hindi ba't ibinato daw ni Nagumo ang lahat ng kalaban sa direksyon niya? Napakamot ulo na lang ito at sumagot na ang security daw sa HQ ay mas mahigpit sa inasahan niya. Kinailangan niya lang daw ng unting oras. Anyway, naisip nitong kasama niya naman si Osargi. Ngunit hindi daw nito inakalang parehas silang matatalo ng ganon. Buong akala niya ay makakapatay man lang sila ng ilan sa mga leaders. Sobrang nainis naman si Shishiba sa sinabi nito, kaya't hinatak niya ang quote nito. Hinampas niya ito gamit ang martilyo niya, ngunit mabuti na lang at mabilis nakaiwas si Nagumo at nakayuko. Ang tanging tinamaan at nawarak nito ay ang dingding sa likod niya. Pumunta na daw ito sa impyerno, wika ni Shishiba. Matapos niya daw itong pabagsakin, tapos na siya doon. Tinawag naman ni Kamihate ang pansin nito. Tinanong ni Nagumo kung okay lang ba daw sa kanya na ipagpatuloy lang ni X ang crap na ginagawa nito. Inangat naman ni Shishiba ang martilyo niya, habang pumorma din si Nagumo. Pero yun pala ay para targetin ang mga nasa kabilang side ng pader. Parehas nilang napuruhan ang dalawa, habang sumagot si Shishiba na hindi niya na daw problema pa yun. Nang bumagsak ang nasa kabila, ang taka naman ito paano nito nalaman na naroon sila. Naglakad naman papalapit si Shishiba at sinabing wala na daw siya sa order. Komento tuloy ni Nagumo na medyo irresponsible daw yun, habang makikita na merong pasugad mula sa labas ng bintana. Dalawang lalaki ang pumasok at winarak ang glass window na yun. Tinutukan ng isa ng baril si Nagumo at tinawag na traidor ng JAA. Wala namang kahirap-hirap nitong nahiwa ang kamay niya, kaya't nabitawan nito ang baril. Sinabi ni Nagumo na ang pagprotekte sa law at order ang kanilang trabaho. Sinalo nito ang baril at pinaputok sa nasa likod niya. Giit nito, ang estado ng kanilang bansa ay nakasalalay sa kanila. Sagot naman ni Shishiba na hindi daw siya ganon. At yun ang problema sa kanya. Nagtaka naman si Nagumo sa point nito. Ang tinutukoy daw niya ay ang sinasabi niyang para yun sa pakanan ng mundo at para sa ibang mga tao. Habang may kinakalaban si Shishiba, sinabi nitong hindi siya nagtitiwala sa mga taong gina-justify ang pagpatay ng ganon. Magpakatotoo daw ito for once. Bakit daw ba niya talaga gustong patayin si X? Nagtaka naman si Nagumo at napaisip. Napaatras na ang isa sa mga sumugod doon sa may kama at napahawak sa kumot.
Doon pala nakahiga si Osargi na bigla na lang nilabas ang buzzsaw nito upang hiwain siya sa gitna. Naputol ang upper body nito habang napareklamo siyang ang bigat daw nun. Nagtaka naman silang tatlo nang mapansin ito. Natuwa naman si Kamihate na gising na siya at naginhawaan. Gayunpaman, tumutulo ang mga luha mula sa mga mata nito. Tinanong ni Shishiba kung umiiyak daw ba siya. Napaupo na nga ito at humihikbi. Hindi niya mapagilan ang umiyak dahil natalo daw siya. Kahit na nabigyan ito ng permiso na pumatay kapalit ng law and order. Kaya naman ngayon, wala na daw itong rason pa upang mabuhay. Dahil sa sinabi niya, napa-comment si Nagumo na buti pa daw si Osargi ay naiintindihan yon. Giit naman ni Shishiba na may sakit daw ito. Inabutan naman ni Kamihate ng panyo si Osargi gamit ang dulo ng rifle niya upang panasan ang luha nito. Tigilan niya na daw ang pag-iyak. Samantala, napatahimik si Nagumo at muling inisip ang sagot sa tanong ni Shishiba kung bakta nga ba nito nais na patayin si X. Naalala nito ang naging harapan nila ni X at nang pakiusapan nitong hayaan siyang makausap man lang ng isang beses si Akao. Sa isip-isip niya, hindi na daw siya magdadalawang isip ngayon. Kahit na lumabas pa ang persona ni Akao ay papatayin niya na ito. Napatingin naman si Shishiba dito, bago naglakad. Ano man daw ang sabihin ni Nagumo, hindi na magbabago pa ang nararamdaman ni Shishiba. Wala na siyang interes sa kung ano man ang ginagawa ni X o kung sino man ang mamatay sa bansa na yun. Inalala nito si Gozo habang isinuot ang coat niya. Ang tanging hindi niya lang daw matatanggap ay ang pagkatalo, yun lang yun. Ngumiti naman si Nagumo at sinabing sapat na daw yun. Sinabi naman ni Kamihate na tama na daw ang pagtatalo nila sa mga walang kwentang detalye, sabay tawag sa kanilang losers. Pero sa isip-isip nito, nakakatakot daw pag nag-aaway sila. Tinitigan naman siya ng dalawa, dahilan upang ma-curious ito bakit. Tinanong ni Shishiba kung bakit hindi daw nito ipakita sa kanila ang mukha niya, at dagdag ni Nagumo, bibihira lang daw silang maging ganun kalapit sa kanya. Nainis naman si Kamihate at sinabing hindi daw siya into guys na hinahawakan siya. Samantala, napaupo lang si Osargi habang pinatatahan ang sarili. Sa ibang lugar, makikita namang hinahanap ng mga JAA members si Sakamoto. Nag-report ang isa na wala daw trace si Sakamoto doon. Inutusan naman silang tignan din ang manholes. Kaya naman, dali-daling kumilos ang mga ito upang hanapin siya. Sa may rooftop, nakamasid naman si X habang may nagtanong dito kung hindi ba't masyado daw silang nakafocus kay Sakamoto. Sinabi ni Gozo na hindi daw ito kasing tough gaya ng sinasabi nila. At sa tama na tinamo nito, hindi siya sigurado kung buhay pa ito. Napatahimik naman si X bago sumagot na hindi daw ito mamamatay ng ganun kadali. At hanggat buhay siya, palagi itong magiging hadlang sa kanya. Ipinakita namang may oxygen mask ang nakakabit kay Sakamoto, habang tinatahi ang sugat nito. Dagdag pa ni X, hindi daw ito makakausad hanggat hindi niya siya napapatay. Fine, sagot ni Gozo at tutulungan niya daw ito. Tinawag niya itong K at sinabing kapag tapos na daw sila doon, dapat nitong ma-amp up yun. Mabilis na tumalon nito papunta sa signage sa kabilang side. Sinabi niyang hindi pwedeng habang buhay na lang daw malungkot ang leader nila. Si Haruma at ang iba pa ay siguradong magro-roll over sa mga libingan nila. Nabahala naman si X dahil sa sinabi nito. Lipat sa kung saan nilulunasan si Sakamoto, may nagsabing ginawa na daw nito ang lahat ng makakaya niya. Si Granny Mia pala yun. Salamat daw sa puso nito, at buhay pa siya. At kung madyay gising man daw si Taro ay nakadepende na sa sarili niyang life force. Nagpasalamat naman si Shin dito. Habang nagyoyosi, sinabihan naman sila nitong umalis na, bagay na ikinagulat ni Shin. Hindi ba't hinahanap daw sila ni X? Wala silang chance dito kung ganun ang lagay ni Taro. Muli nagpasalamat naman sila kay Granny Mia at na-appreciate daw nito ang concern niya. May sasabihin pa sana ito, pero giit ni Shin na hindi na daw ito tatakbo pa. Ginawa daw ni Sakamoto ang lugar na yun para sa kanila, kaya naman pinahahalagahan niya din ito. Handa na daw siyang lumaban hanggang dulo upang depensahan ito. At sigurado siyang yun din ang gagawin ni Sakamoto. Speaking of Sakamoto, nagising naman ito at nagtaka. Napaisip ito ano ang ginagawa nito kanina. Bigla na lang nitong napansin na nasa tren siya at katabi si Akao na siyang bumati sa kanya.
Nagtaka na ito nang makita ang kaibigan at tinanong nasaan daw sila. Lumipat naman ang eksena sa isang train station. Isang lalaki ang naghulog ng 100 yen coin sa isang vendo machine upang bumili ng maiinom. Pagkapindot niya ng napili, may napansin itong tao sa gilid niya. Yun pala ay si Oki at si Nagumo ang tumabi dito. Kinuha nito ang drink na bumagsak mula sa vendo, dahilan upang sabihin ni Oki na hindi daw sa kanya yon. Nandiri naman ito na green juice pala yon. Giit naman ni Oki na magkaaway daw sila, tinanong niya ano daw ang ginagawa nito. Ang lakas daw ng loob niya. Natsyempuhan lang daw na naroon siya, sagot ni Nagumo. Sinundan niya ito hanggang sa escalator at napansin ni Nagumo na parang pagod daw ito. Salamat daw yun sa kanya, wika nito. Simula daw nang ma-launch ang bagong JAA, nawala na siya ng peace and quiet. Sinabayan siya ni Nagumo maglakad habang tinanong kung magkasundo daw ba sila. At ang tinutukoy nito ay si Uzuki, o X. Sinabi naman ni Oki na hindi daw sila masyadong nagko-communicate. Hindi din ito alam ano ba ang iniisip niya since hindi ito ganun ka-approachable. Bigla naman itong na-realize na magkakaklase nga pala silang tatlo. Ngumiti naman si Nagumo at sinabing tama. Napa-comment naman si Oki na ang gulo siguro ng grupo nila. Napatigil naman muna si Oki bago tinanong kung may interest daw ba itong bumalik sa order. Pero suggestion naman niya na bakit hindi daw sila mag-team up, sabay ngiti. Hindi naman inasahan ni Oki ang offer nito. Sabay pass. Kung wala daw order, walang JAA at meron silang tungkulin. Parehas daw sila, sagot ni Nagumo. Mukhang wala na daw saysay ang makipag-negotiate pa dito. Tinanong naman ni Oki kung ayaw ba daw nito nakatrabaho niya si X. Ngumiti naman si Nagumo at sinagot na oo daw at hindi niya yun gusto. Nagkaroon naman ng awkward silence sa pagitan ng dalawa, bago naglakad papunta ng elevator si Oki at sabihing may sarili daw siyang mga ideas. Na-curious naman si Nagumo kung tumatakas daw ba ito. Gayunpaman, sinamahan niya pa rin siya. Sinabi nitong magbibigay lang daw ito ng isang warning sa kanya. Nang buksan ni Oki ang kanyang kotse, sinundan pa din siya ni Nagumo doon. Sinabi nitong sa paparating na labanan, matatalo daw ang bagong JAA. Pagpasok nila sa loob, tinanong naman ni Oki kung paano daw siya nakasisiguro doon. Wika naman niyang, well, wala na daw kasi sila doon. Hindi ba't masyado daw itong nagiging mayabang, tanong niya. Isa pa, sino daw ba ang nagsabing pwede siyang pumasok sa kotse nito? Inalala naman ni Oki ang unang pagkakataon na nakilala niya daw silang dalawa ni Sakamoto. Takang-taka ito bakit nagdala si Yatsu mura ng pares ng mga insolent punks. Samantala, kumambyo na ito at pinatakbo ang kotse. Sinabihan nito si Nagumo na inasam niya na sana ay siya ang mag-lead ng order one day. Pinadiretso niya naman ang kotse hanggang sa dingding, dahilan upang mahulog ito mula sa top floor. At habang nasa loob sila nun, lumipad ang kutsilyo at ilang mga bala ng baril. Inayos ni Oki ang rearview mirror niya, bago sila nagpalitan ng pag-atake ni Nagumo. Nagtamo ng gallows sa mukha si Nagumo at mukhang ganun din si Oki. Parehas kasi silang may hawak na patalim. At kahit napabagsak sila mula sa taas, hindi sila tumigil sa pag-atake sa isa't isa. Nagawang harangan ni Nagumo ang kutsilyo nito gamit ang palad niya, habang tinusok naman ito sa may braso si Oki. At dahil naipit na ang blade ni Oki, ang ginawa na lang niya ay sapakin sa mukha si Nagumo. Nag-counter naman ito at siniko siya. Makikita mula sa bintana ng kafe ang pagbagsak ng kotse kung saan nakasakay ang dalawa. Samantala, sa loob, walang kamuwang-muwang ang customer sa nangyayari sa labas. Nagtataka pa nga ang lalaki, nang ma-realize na hinihiwalayan siya ng jowa niya doon. Nang tanungin nito ano daw ang kulang, sagot ng babae na excitement daw. Ilang saglit pa, nag-crash na nga ang kotse sa lapag at nagkaroon ng pagsabog. Dahil doon, napatingin ang mga customer sa cafe. Hindi sila makapaniwalang isang kotse ang nahulog mula sa sky. Na-curious naman sila kung aksidente ba daw yun at kung okay lang kaya ang driver. Dali-dali silang tumawag ng ambulansya upang rumesponde. Habang busy ang lahat na obserbahan ang pangyayari sa kotse, pumasok naman sa cafe si Oki pati na si Nagumo. Naupo pa nga ang dalawa habang magkaharap at may mga sugat pa sila sa mukha. Lumapit naman ang staff upang tanungin kung handa na ba daw silang umorder.
Sinabi ni Oki na house blend daw ang kanya at tinanong ano ang nais ni Nagumo. Sumagot naman itong ganun na lang din daw.